Nararamdaman niya ang bilis ng pagtibok ng puso ni Minerva at ang paghinga nito na parang kabado tong yumakap sa kanya. "Huwag muna." Mahinang sad ni Minerva sa kanya. "Bumitaw ka na, ha?" Biro ni Rudy sa kanya na narinig niyang tumawa ng mahina si Minerva. "Ano ba ang gusto mong mangyari, Minerva?" Yumakap pa ng mahigpit si Minerva sa kanya at naramdaman na lang niyang hinalikan ni Minerva ang likod niya. "Bakit?" tanong niya. Nadinikit ni Minerva ang ulo niya sa likuran niya. Nakabitin lang ang dalawang kamay niya sa gilid niya at nakatingin lang siya sa kamay ni Minerva na nakayakap sa kanya. "Hayaan mo na ako, Rudy. Hayaan mo na akong manatiling ganito muna sa'yo." Tumingala sa kisame si Rudy at pinikit niya ang kanyang mga mata. Biglang nanumbalik sa kanya ang kahapon nilang dalawa ni Minerva. "Rudy." Narinig niyang tawag ni Minerva na umeeko sa kanyang isipan. "Minerva." Sambit niya at napalingon siya sa likuran niya. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Minerva, kaya dahan-dahan siyang humarap. At doon, niyakap din niya ng mahigpit si Minerva. "Naalala mo pa ba noon, nung una tayong nagkita?" Tanong ni Rudy sa kanya na tumango lang si Minerva. "Pareho nating unang araw sa serbisyo." Saad ni Minerva na napangiti si Rudy. "Good morning, sir. My name is Rodrigo Reyes, reporting for duty." Saad ni Rudy. Sabay saludo niya sa hepe niya noong unang araw niya sa presinto. "Good morning, Officer Reyes. Have a seat." Sagot ng hepe niya at umupo na siya sa kanyang silya. "Fresh out from the academy?" Tanong ng hepe. "Yes, sir." "Good. That's very good." Saad ng hepe habang binabasa ang files niya. At maya-maya lang ay may kumatok sa pinto at bumukas ito. Tumayo sa tabi ni Rudy ang isang bagong dating na pulis. Tumikas ito at sumaludo sa hepe. "Good morning, sir. My name is Minerva Mangubat. Reporting for duty, sir." Saad ni Minerva. Napangiti ang matandang hepe sa kanya. "Good morning, Officer Mangubat. Have a seat, please." Saad ng hepe. At umupo sa katabing silya si Minerva. Napatingin siya kay Rudy na nakatingin lang din sa kanya. "Oh, I would like you to meet Officer Rodriguez. Reyes, Mangubat. Magumbat, Reyes." Pakilala ng hepe sa kanila na nagkamayan silang dalawa na para bang nakuryente na lang sila bigla nung nagdikit ng kanilang mga palad. "Something wrong?" Tanong ng hepe sa kanila na nagkatingin na lang silang dalawa at sabay pa silang sumagot ng, "Wala po, hepe." Na napangiti lang ang matandang hepe sa kanila. "Hindi ko alam kung paano pero simula nung araw na yun, hindi kita maalis sa isipan ko." Saad ni Rudy sa kanya habang magkayakap pa rin silang dalawa. "Ikaw lang ba? Ako din." Saad ni Minerva. "Parang tadhana ang nagtulak sa atin para magkita nung araw na yun." Saad ni Minerva. "Oo nga." Sagot naman ni Rudy na nagkatinginan silang dalawa. At sa sandaling yon, biglang nakita nila ang dating sila noong una silang nagkita. "Rudy, sambit ni Rudy at dahang-dahang naglapit ang kanilang mga muka. At nung malapit nang maglapat ang kanilang mga labi, biglang tumunog ang cellphone ni Rudy. Kaya bigla siyang natauhan at bumitaw kay Minerva. Sorry." Saad niya kay Minerva
na nagulat din sa reaksyon niya. Agad na kinuha ni Rudy ang kanyang phone at nakita niya sa screen ang pangalan ni Aida. Alam ko, saad ni Minerva na nagpahid siya ng luha at tumalikod na kay Rudy. Nakatingin si Rudy kay Minerva nung sinagot niya ang tawag ni Aida. Hello, pauwi na ako. Oo, nabili ko na lahat. Sige, saad ni Rudy na lumingon sa kanya si Minerva. Okay, saad ni Rudy. Nagkatinginan sila ni Minerva. I love you too, saad ni Rudy na napapikit na lamang si Minerva at agad siyang tumalikod kay Rudy nang marinig niya ito. Niyakap ni Minerva ang kanyang sarili at narinig siya ni Rudy na humihikbi. Kaya nilapitan siya nito at tumayo sa likuran niya. Minerva, okay lang ako, Rudy. Sagot nito at nagpapahid siya ng luha bago siya umarap. Okay lang ako. Muling saad ni Minerva na halatang umiiyak siya. Kaya niyakap siya ni Rudy ng mahigpit. At doon, hindi na napigilan pa ni Minerva ang ilabas ng nararamdaman niya. Rudy. Umiiyak siya habang yakap siya ni Rudy. I'm sorry, saad ni Rudy sa kanya. Kaya niyakap niya si Rudy at umiyak siya ng umiyak sa dibdib niya. Alam mong hindi na to ang panahon natin, saad ni Rudy na pinapatahan na siya nito. Hindi na to ang panahon na pwede tayong magsama ng matagal. Dagdag pa ni Rudy na yumakap pa ng mahigpit si Minerva sa kanya. Rudy, hindi eh. Hindi pa rin kita mabitawan. Minerva, please, gusto kong manatili muna ng ganito. Kasama ka, saad ni Minerva sa kanya. Napatingin sa paligid si Rudy at nakita niya na hindi naging magandang pagtrato ng panahon sa bahay na ito dahil sa dami ng nasira sa buong paligid. Ang tanging na sambit ni Rudy nung nabaling ang tingin niya sa may bintana. Bakit? Wala, may naalala lang ako, saad ni Rudy sa kanya na napatingin si Minerva sa bintana at bigla siyang natawa. Naaalala mo din pala. Natatawang saad ni Rudy na tumango naman si Minerva. Matanda na tayo, Rudy. Yun pa ang naaalala mo? Tanong ni Minerva sa kanya na natawaling si Rudy. Hindi ko lang kasi maiwasan eh. Nagkatinginan silang dalawa at nagkangitian. Bumitaw sa pagkakayakap si Minerva at hinawakan niya sa kamay si Rudy. Hinila siya nito papunta sa bintana. Hoy, ano? Saad ni Rudy na nakita niyang nakangiti si Minerva sa kanya. Tumayo si Minerva sa harap ng bintana na ngayon ay nabasag na ang mga salamin at hinina niya si Rudy palapit sa kanya at inabot ang isang kamay ni Rudy. Sabay pinayakap niya to sa kanyang tiyan na napadikit si Rudy sa likuran niya. Minerva, gulat na saad ni Rudy na nilingon siya ni Minerva. Sabay abot ng mukha niya at hinalikan siya sa labi. Nung naghiwalay ang kanilang mga labi, nagkatinginan silang dalawa. Hindi na natapos pa ni Rudy ang sasabihin niya dahil siniil na siya ng halik ni Minerva na napapikit na rin siya at hinayaan na lang niya tong halikan siya. Minuto rin ang tagal ng paghalikan nila bago naghiwalay ang kanilang mga labi at nagkatinginan silang dalawa.
Rudy, saad ni Minerva sa kanya. Nandahang-dahang yumuko si Minerva at humawak siya sa bintana, sabay lingon niya kay Rudy. Minerva, sambit ni Rudy dahil lalong dumikit pa ang likuran ni Minerva sa harapan niya. Naumiling si Rudy. Hudyat ang pagprotesta niya. Pero ginalaw ni Minerva ang likuran niya na humagot to sa harapan ni Rudy. Napatingin lang siya kay Minerva at hindi makapaniwala sa mangyayari sa kanilang dalawa. Hindi, saad ni Rudy na lalo pang dinikit ni Minerva. Dahilan para mapaatras na kaunti si Rudy. Naalala mo hindi ba? Tanong ni Minerva sa kanya na tumango si Rudy. Napatingin na lang siya sa kamay ni Minerva na inabot ang palda niyang uniforme at tinaas niya ito. Nakita ni Rudy ang suot niyang pang-ibaba. Minerva, ipaalala mo din sa akin, Rudy, ang bawat sandaling pinagsaluhan natin sa harapan ng bintanang ito. Saad ni Minerva na napangangan na lamang si Rudy sa sinabi niya. Matanda na tayo, Minerva. Hindi ko nga alam kung magagawa ko pa ang ginawa natin noon sa harapan ng bintanang ito. Yumuko pa ng kaunti si Minerva na para bang may inabot to sa pagitan ng ibaba niya. At doon lang niya nalaman kung ano nung napahawak siya sa bewang ni Minerva. Nung naramdaman niyang naglakbay ang kamay niya sa ibaba ni Rudy. Wag, saad ni Rudy, pero hindi siya umatras. Hindi nga niya inalis ang kamay ni Minerva. Nang dahan-dahan na ring tumatayo ang kanyang alaga. Sige na, Rudy. Rudy. Mahinang saad ni Minerva na napatingin sa bintana si Rudy. Napansin niya na wala na ang mga dating bahay sa labas nito. Mag-80 na ako, Minerva. Hindi ko alam kung naputol ang kanyang sinasabi nung hinawakan ni Minerva ang ibaba niya at nilaro ito ni Minerva. Habang nagkakatitigan lang silang dalawa, pansin niyang kinanahan na rin si Minerva dahil pumipikit na rin ito. Dahan-dahan na rin siyang napahawak sa bewang ni Minerva. Isa lang, please. Rudy, isa lang. Mahinang saad ni Minerva na napapikit na lamang si Rudy. At doon, tinapon niya ang mural niya sa bintana nung inabot niya ang botones ng pantalon niya na agad bumitaw si Minerva at binaba niya ito kasama ang kanyang pang-ibaba. Agad niyang pinasok ang lagusan ni Minerva. Pareho silang napatili nang magsanib sila. Ilang taon na rin ang lumipas at medyo sumikip na ang lagusan ni Minerva dahil matagal na rin siyang hindi nakakapagpaligaya. Namiss ko to, saad ni Minerva na yumuko si Rudy na napapikit na lamang si Minerva. Nasa kondisyon ng katawan ni Rudy. Hindi nagyayosi at hindi masyadong umiinom. Kontrolado ang pagkain at palagi nag-eehersisyo. Kaya sa edad niya, hindi mo masasabi na wala na siyang binatpat pagdating sa pagpapaligaya. Sa katunayan nga, ito ang isa sa bala niya laban kay Aida. Sa tuwing umaandar ang pagkamaldita niya. Kaya kahit anong galit ni Aida sa araw na yon, napapawi ni Rudy to pagdating sa gabi. Kilala din ni Minerva si Rudy, pati na ang lifestyle nito nung nagsasama pa silang dalawa. Kaya hindi siya nagtataka na maibubuga pa si Rudy pagdating sa pagpapaligaya. Dahil alam niyang malakas ang katawan nito at alam din niya na mabibigyan siya ng masarap na feeling
galing kay Rudy. Pareho na silang nag-iingay dahil sa lakas na mga tili nila. At bigla na lang silang napatigil nang may marinig silang ingay sa labas. "Huwag masyadong maingay," sabi ni Rudy sa kanya na napangiti si Minerva. Kaya naghalikan silang dalawa habang tinuloy na ni Rudy ang pag-ulos kay Minerva. "Rudy, Rudy," saad ni Minerva na napapikit na ito dahil sa sarap na nararamdaman. "Minerva," sambit ni Rudy. May kurba pa ang kubog ni Minerva. Makinis ang balat nito at nakakainit pa ang mga titig niya na lalo lang ginaganahan si Rudy. Sa edad na 62, mainit pa rin si Minerva. Hindi sa ibang lalaki, kundi kay Rudy. Dahil ang totoo, si Rudy ang unang lalaking nakapasok sa kanya. At si Rudy lang ang nag-iisang lalaking nakapasok sa kanya. Simula nung maghiwalay silang dalawa, hindi na nagkaroon pa ng ibang nobyo si Minerva. Imbes na maghanap, ay ginugol na lamang niya ang kanyang panahon sa trabaho. Dahilan ng kanyang maraming medalya na natanggap sa serbisyo niya sa PNP. Kung bibilangin ang taon nung huli siyang napasok ni Rudy, yun ang panahon ng EDSA 1. Kaya sobrang tigang siya at sabik sa himod ni Rudy na nag-iisang lalaki sa buhay niya. "Rudy," tili ni Minerva na biglang tumigil si Rudy. Nagtaka si Minerva sa ginawa niya. Bakit? Bakit, Rudy?" Tanong niya kay Rudy na bigla itong bumitaw at umatras palayo, dahilan para kumalas ang dalawa. "Rudy, bakit ba?" Takang tanong ni Minerva sa kanya na parang natauhan si Rudy sa sitwasyon nila. Patawad," saad ni Rudy na inabot niyang pang ibaba niya, na agad namang kumilos si Minerva at yumakap sa kanya. Bakit? Bakit ka humingi ng tawad sa akin?" Tanong ni Minerva habang pinipigilan siya ni Rudy na isuot ang pantalon niya. "Hindi sa'yo, sa asawa ko," saad ni Rudy na napatigil na lamang si Minerva at napabitaw kay Rudy. "Hindi to pwede," saad ni Rudy na napabitaw na rin sa pantalon niya. At hindi niya na to naisuot dahil na-realize niya na nagkasala siya kay Aida. "Ha? Shit!" Napamura na lamang si Minerva at naiyak na lang siya. Napaupo sa sahig si Rudy habang nasa tuhod pa niya ang pang-ibaba at ang kanyang pantalon at umiyak din siya. Hindi agad na-realize ni Rudy ang kasalanang nagawa nila ni Minerva kay Aida. Natauhan na lang siya nung tinawag siya ni Minerva at pagtingin niya sa kanya, mukha ni Aida ang nakikita niya. "Patawad, patawad," umiiyak na saad ni Rudy habang nakaupo siya sa sahig. Napatingin naman sa kisame si Minerva habang tumutulo ang luha sa pisngi niya at tumingin siya kay Rudy na parang bata itong umiiyak sa sahig. "Rudy, Rudy," naiiyak niyang tawag sa dati niyang kasintahan, pero hindi siya pinansin nito. Kaya lumapit siya kay Rudy at lumuhod sa tabi niya. "Rudy, patawarin mo ko." Umiiyak lang si Rudy, kaya niyakap niya ito. At doon bumigay si Rudy. Nag-iyakan silang dalawa sa gitna mismo ng sala. Yumakap sa kanya si Rudy. "Shh, tahan na Rudy, tahan na," saad ni Minerva sa kanya. Nasinubsob ni Rudy ang mukha niya sa dibdib ni Minerva.
na nakaramdam ng ibang kiliti si Minerva sa ginawa nito. Rudy. Humihikbi pa si Rudy sa dibdib niya. Rudy. Muli niyang tawag na tumigil na sa pagkahikbi si Rudy. Napansin niya na nakatingin na to sa kanya. Ako ang dapat humingi ng tawad. Patawarin mo rin ako, Minerva. Saad ni Rudy sa kanya. Na umiling lang si Minerva at hinalikan niya sa noo si Rudy. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Rudy. Mahal ko. Mahal. Saad ni Rudy na napangiti sa kanya si Minerva. Tahan na. Saad ni Minerva sa kanya na parang sinusuyo niya si Rudy na napatingin to sa nakabukang butones sa dibdib niya. Tumigil na sa pag-iyak si Rudy at naramdaman ni Minerva na nagbabago ng sitwasyon nilang dalawa sa gitna ng sala. Rudy, tawag ni Minerva sa kanya na nakatingin pa rin si Rudy sa nakabukang uniforme niya. Naglakas loob si Minerva na abutin ang ibaba niya. Minerva, saad ni Rudy na parang bumalik na muli sa kamunduhan ng boses nito. Oh, Rodrigo, saad ni Minerva nung hinimas ni Rudy ang ibaba niya at gamit ang isang kamay niya, hinila niya ang uniforme niya dahilan kaya na-expose ang dibdib niya kay Rudy. Hindi nila alam kung anong nangyayari sa kanila dahil ang kaninang realisasyon ni Rudy sa nagawa nilang dalawa ni Minerva ay nawala na lang ito at bumalik na sila sa kamunduhan ng pagniniig. Agad na sinunggaban ni Rudy ang harapan ni Minerva. Napatingala si Minerva. Hindi niya napigilan ang hubog niya sa paggalaw at pagpatong sa kandungan ni Rudy. Napatili siya nang maramdaman niyang pagpapasok ng ibaba ni Rudy. Sa loob ng mahabang panahon, hindi rin maikakaila ni Rudy na masasabik pa rin siya kay Minerva. Nararamdaman to ng babae sa bawat salubong ni Rudy sa pagbaba niya. Hindi nila maiwasan na mapangiti sa tuwing nagtatama ang mga paningin nila at hindi rin nila mapigilan ang kanilang mga labi. Ganito silang dalawa noon. Saksi ang bahay na ito, ang salang ito, kung saan sila nagpapaligaya. Ito ang lugar kung saan sila nagsimula sa buhay, sa pagiging pulis nila at sa kamunduhan. Natuwa ang dalawa sa pagpapaligaya nila na tila nawala na sa isipan nila kung ilang oras na silang namalagi sa bahay na yun. Hindi na rin inisipan ni Rudy ang maaaring mangyari kung malaman ni Aida ang kataksilang ginawa niya. Rudy, Minerva, malapit na ako. Saad ni Rudy sa kanya na bumilis ang pag-indayog ni Minerva. Rudy, muling sambit ng babae na natanggal na sa pagkatali ang buhok niya na napangiti si Rudy. Makalipas ang ilang sandali, biglang napayakap si Minerva kay Rudy, kaya niyakap din siya nito. Sabay na abot ng dalawa ang sukdulan. Napahiga ang dalawa. Rudy, saad ni Minerva na napangiti lang siya. Bakit? Tanong ni Minerva. Wala, sorry nga pala kanina. Wala yun, ako nga din, dapat mag-sorry sa'yo. Sagot naman ni Minerva. Nagkatinginan silang dalawa at maya-maya lang ay naghalikan muli silang dalawa. Napakiramdam nila ay nasa late 20s pa sila noong mga oras na yun dahil gumagana pa rin ang init nila sa isa't isa. Hiniga ni Minerva ang ulo niya sa dibdib ni Rudy at inimas niya ang braso niya. Namiss ko talaga to, Rudy.
Tahimik lang ang matanda na nakatingin sa kisame. Noong nagkita muli tayo, nung pumunta kayo sa presinto, biglang lumukso ang puso ko sa tuwa. Ewan ko ba kung bakit? Saad ni Minerva na tinaas niya ang ulo niya at tumingin siya kay Rudy. Siguro dahil mahal pa rin kita. Saad nito na nakatingin lang sa kanya si Rudy. Pero alam kong hindi na to mangyayari. Dahil alam kong mas mahal mo siya. Saad niya nang biglang tumulo na lang ang kanyang mga luha. Pinahiran to ni Rudy at hinalikan siya sa labi. Alam ko. Saad ni Minerva nang initian niya si Rudy at muli niya nang hiniga ang ulo niya sa dibdib nito. Minerva, tawag ni Rudy sa kanya na itinaas ng babae ang kanyang ulo. Huwag mo nang sabihin, Rudy. Sabay bangon nito at tumayo siya kaya umupo si Rudy. Nag-ayos na rin si Minerva at bago pa niya sinara ang botones ng kanyang uniforme, napansin niya na nakatingin si Rudy sa kanya. Kaya lumapit siya kay Rudy. At siguro, paalam na rin niya ito sa lalaki na pinasunggab niya ang harapan niya. Mabilis naman tong sinunggaban ni Rudy. Naaalala mo pa talaga, no? Tanong ni Minerva sa kanya. Tumigil na si Rudy at nagpahidto ng labi niya. Oo, alam ko pagkatapos natin, ganyan ang ginagawa ko sa'yo. Nakangiting sad ni Rudy sa kanya. Inayos na ni Minerva ang uniforme niya at nagkahiyaan pa silang dalawa na nakatayo sa gitna ng sala. Rudy? Saad ni Minerva na hinawakan siya ni Rudy sa kamay at hinila siya nito palapit. Nagyakapan silang dalawa at muli silang naghalikan na kinapapa ni Minerva ang alaga ni Rudy. Gusto mo pang umisa? Tanong ni Rudy sa kanya. Sana, kung may oras pa. Wala na tayong oras. At alam ko, one time lang ito. Saad ni Minerva na nalungkot ito bigla kaya hinawakan ni Rudy ang baba niya at hinalikan siya sa labi. Dala lang to ng bugso ng damdamin, init at mga alaalang lumipas. Alam ko, sagot ni Minerva na may lungkot sa boses niya. Hey, saad ni Rudy na tumingin sa kanyang babae. It was supported. Saad ni Rudy sa kanya na napangiti si Minerva at tumigpit palalo ang yakap nilang dalawa. Naghalikan muli sila bago sila bumitaw at tumingin sa paligid. Ito na sigurong huling beses na mangyayari ito. Oo, salamat sa panahon mo, Rudy. Hindi ka dapat magpasalamat sa akin dahil pinasok kita. Saad ni Rudy sa kanya na natawa lamang si Minerva. Ano ka ba, Rodrigo? Natatawang saad ni Minerva sa kanya. Nagbibiro lang ako. Saad ni Rudy na pinalakbay ni Minerva ang kamay niya sa ibaba nito. Hindi karne yan. Saad ni Rudy na natawa si Minerva. Hayaan mo na ako, please. Sagot ni Minerva kaya hinayaan na lang siya nito. Ang init mo pa rin talaga, Minerva. Hoy, ikaw nga din eh. Napansin ko. Ako lang ba, Mine? Tanong ni Rudy na napangiti si Minerva at tumango siya. Salamat. Tinalakbay ni Rudy ang kamay niya sa ibaba ni Minerva.
Napahalinghing lang ang babae sa ginawa nito. Nagkatitigan silang dalawa habang ginagawa nila to. Naghalikan silang dalawa habang tinanggal muli ni Minerva ang nakabalot sa kanila. Mabilis na uminit ang mga tagpo at dahil wala na silang oras, mabilis lang sila. Ilang sandali lang inaabot na nila ang sukdulan. Magkayakap silang dalawa habang hinihingal sa katatapos lang nilang magpaligaya. Kailangan na nating umalis. Saad ni Rudy sa kanya na bumitaw na si Minerva. Huli na silang nag-ayos at pagkatapos nagyakapan at taghalikan at sabay na silang lumabas ng bahay. Magkahawak kamay pa silang nakatayo sa labas ng bahay at tila ayaw na nilang bumitaw. Paalam, Rudy. Mine, saad ni Rudy nung bumitaw na ang babae nung naglakad na ito papunta sa kanyang sasakyan. Tumingin muna sa kanya si Minerva. Nanginitian niya to bago siya sumakay sa kotse niya at umalis na ito. Ay, ang tangi na sambit ni Rudy. Napatingin siya sa bahay. Ikaw talaga, saad ni Rudy. Sabay turo niya sa bahay at napangiti siya. Sumakay na siya sa jeep niya at dumaan siya ng tindahan para bilhin ang pinabibili sa kanya ni Dominic. At pagdating niya sa kanila, galit na si Aida sa tagal niya. Malayo kasi ang pinuntahan ko para bilhin ang inutos ni Dominic. Rason niya kay Aida. Pasensya na ma, kasalanan ko to, saad ni Dominic na binatukan siya ni Aida. Pumunta na lamang ng kusina si Aida. Dala ang natitirang produktong sinulat niya sa listahan. Magkano pa? Wala na yun anak. Sabay lakad ni Rudy pa itaas. Napakamat na lamang sa uli si Dominic at natuwa siya dahil mamahalin ang bagay na pinabili niya sa papa niya. Nice, nakasave ako ng 2,000. Natutuwang saad ni Dominic. Pagdating ni Rudy sa kwarto nila, nakaramdam siya ng hiya at pagkamuhi sa ginawa niya kanina. Pero inisip na lang niya na panaginip ang nangyari kanina. Isang bangungot na pwedeng kalimutan. At binalik niya na ang baril niya sa likuran ng aparador nila ni Aida. Mag-alas 6 na nang lumabas ako ng presinto. Kasunod ko si Alona na nakabugnot pa rin ang muka dahil sa desisyon ni Hepe na manatili kami sa presinto. Hanggang nasa loob na kami ni Pinky, nakabugnot pa rin siya. Ano ka ba? Wala tayong magagawa kung yun ang utos ni Hepe. Shut up and drive, saad niya sa akin. Kaya napailing na lang ako at pinaandar ko na si Pinky. Nasa daan na kami papunta sa apartment niya nung nawala ang pagkabugnot niya. At napansin ko na nakatingin lang to sa labas. Alam mo, maganda ka talaga pag hindi ka nakabugnot. Kinurot niya ako sa hita. Ang bayolente mo talaga. May angal ka? Umiling lang ako. Pero alam mo, saad ko na tumingin siya sa akin. Natutuwa ako na nakaligtas tayo kanina. Umayos siya ng upo at humarap siya sa akin. Yeah, ako din. Sagot niya na napangiti ako sa sinabi niya. Gusto mo bang magstay muna? Sorry, kailangan ko talagang umuwi. Sagot ko sa kanya na biglang naglakbay ang kamay niya sa ibaba ko. Ayaw mo ba talaga, Barbie? Landing saad niya sa akin na natawa lang ako. Bakit ka tumawa? Galit niyang saad. Sexy na sana pero pinatay mo sa huli. Saad ko sa kanya na muli niya akong kinurot sa hita.
Aray, masakit na yan ha. Saad ko sa kanya na natuwa siya. Ble. Saad niya sa akin. Dumating na kami sa apartment niya at pinarada ko si Pinky sa harapan. Alright, tanyente. Saad ko sa kanya na nakatingin lang siya sa akin. What? Tanong ko na umiling siya. Bigla siyang umusog palapit sa akin at niyakap niya ako. Kaya nagulat ako sa ginawa niya. At nung bumitaw na siya, be thankful that we are safe. Saad niya sa akin. At hinalikan niya ako. Hinimas niya ang pisngi ko kung saan niya ako hinalikan. I'm happy that you are safe, Kenneth. Saad niya na ikinagulat ko. Tinawag mo ang pangalan ko. Idiot as always. Saad niya. Sabay kuha ng jacket niya sa likod at hinimas niya ang kanang hita ko. Pick up me tomorrow. Early tomorrow. Saad niya na tumango ako. Ingat ka sa pagmamaneho. And hoy! Oh, tanong ko. Siguraduhin mong sa bahay at hindi sa kung saan ko lasisi ka magpunta. Kundi, babarilin ko yung alaga mo. Banta niya sa akin. Yes, tanyente. Nakangiti kong sagot sa kanya. Nanginitian din niya ako. Go home. Saad nito at sinara na niya ang pinto. Tinignan ko na muna siyang pumasok sa loob ng apartment niya bago ako umalis. At nakangiti ako habang pauwi sa bahay ni Lolo Rudy. Kenneth. Tinawag niya ang pangalan ko. Natutuwang saad ko. Hi mga loves! Pa-support naman po ng new backup channel natin, Miss Amorosa. Pa-subscribe naman ako mga loves. Maraming salamat. Ingat po kayo. Mwah!